I've always believed that music is more than entertainment. It's healing, it's history, ito din ang pagkatao natin. Punuan sa awitin tong ito, sana'y maibigan mo. I've seen how music keeps our stories alive. Gusto ko bigay buhay na gusto mo. Especially when words are not enough. These trees asleep when it's cold outside. For me, music is also deeply personal. It's a sunrise, heaven's brown eyes. My father was a musician, and for many years, it was through his music that our family survived. His passion and sacrifice taught me that music isn't just a dream, it's a lifeline. Dahil sa musika, nakapagtapos ako ng pag-aaral at nabuhay kami ng marangal. I grew up watching how one song, one gig, one stage could put food on the table and hope in the heart. That's why music isn't just something I admire. It's something I carry in my journey, even now as a public servant. Eto na! But I've also seen the quiet struggles of Filipino musicians. Ang tubong Dait Camarines Norte, Jeff Gresa. The ones who gave us the soundtrack of our lives. Welcome, Diwata, sa aming show. Ang ating ka-session ngayon. Yet often go unheard themselves. Kailangan tayong mag-ingay kay Fred Engay. At yung mga struggle, siyempre, malalaman natin kung ano ba struggle ng isang musikero. That's why we created sessions. May session! It's not just a show, but a safe space. If you follow the sunset, Ikaw na ang may sabi. A home for the heart behind the hits. A stage where artists, whether legends or rising voices, O eto tayo sa huli can tell their truth, relive the music that shaped them, and be reminded why they started in the first place. Someday, someone's gonna take your place. We want to remind every OPM artist, you matter. Your story matters. Wala di basang-basa ang dakito ba'y damang-dama. Ito ang pagkilala sa OPM at sa musika na patuloy na sumasalamin ng ating buhay. Magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. eto na! This is Sessions with Brian Yamsuan. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. Nakahiga ba sa nanginginig? So I'll be waiting in Manila kahit di ka na babalik.
Maulan ba sa inyo pag bumuhos dito? Paumanhin at mukhang hindi ko masasabayan ang iyong yapak sa pagkiti at pag-iyak, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa pagpikit na lang kita matititigan sa mata, sa panaginip ay mapapaligaw. Kamusta ka na kahit wag nang sagutin? Di ba nawala ang kintab ng bituin? Sana ganun ka na pa rin. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Hirap bang mag-isa nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tao, madilim ba ang mundo? May kulang ba sa inyo na naiwan dito? Ang hinang ulan sa paradiso. Sakali madulas ay dati malapit ka, ngayong walang kahati ng init pag maulan. Sana naman tumigil na ang ulan. Kamusta ka na kahit wag nang sagutin? Di ba nawala ang kintab ng bituin? Sana ganun ka na pa rin. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Hirap bang mag-isa nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tao, madilim ba ang mundo? Kamusta ka na kahit wag nang sagutin? Di ba nawala ang kintab ng bituin? Sana ganun ka na pa rin. But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. Nakahiga mag-isa nanginginig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka na babalik. Andyan na ang mga tao, andyan na ang mga tala. Saan mang sulok ang mundo. Yang, di ba? Siyempre, magandang gabi. Welcome to Sessions. Ako po si Brian Yamsuan. Salamat po sa pagsubaybay nyo sa aming programa. This is our 4th episode. Ang sarap na makasama kayo tuwing Biyernes ng gabi. Yung mga chillax nights. Ayan, deserve nating lahat na magpahinga. Lalong-lalo na ngayong weekend. Kaya relax lang kayo dyan. Kakantahan namin kayo habang nagkwekwentuhan at mukhang mahaba-haba ang panahon ng tag-ulan since July. Talagang ayaw paawat pero sabi nga ni Lola Amor, it's been raining in Manila but it won't stop us from giving you good show. Gaya ng Lola Amor na hindi nagpaawat when they released this song last June 14, 2023. Sa kasagsagan din ng ulan, it peaked at number 2 on the Philippine Song Record Chart and received the biggest streaming day and week for a Filipino song on Spotify at that time.
also gained awards like Awit Awards, Song of the Year, Record of the Year in 2024, and Music Awards Japan in 2025. Reigning in Manila has been all around TikTok's FYP, where users quickly start a trend using the band's song. Iyan yung karaniwang ginagamit natin sa reels natin. The band wrote this song during the rainy season, capturing the bittersweet feeling of waiting, longing, and the melancholy vibe na dala ng ulan sa Maynila. Kaya nga sabi ng frontman na si Pio Dumayas, the song was inspired by the simple but relatable idea of missing someone far away. Lalo na kung stuck ka sa traffic at umuulan ng malakas. So I'll be waiting in Manila kahit di ka na babalik. Ayan, Wawi. Paano naman nagsimula ang love story mo sa trumpet? Yes, sir. Kung nag-start yung pag-ibig ko sa trumpet dahil nakita ko si Miles Davis. Ayun, di ba? Yan ang inspiration mo. Na-inspire ako doon. Meron ka bang first instrument bago simulan itong pagmamahal mo sa trumpet? Yes, sir. Kung Ranger yung korting suso. Parang ang hirap nun, parang hirap gawin nun, di ba? Mahirap talaga siya kaya nag-switch ako ng trumpet. Mas madali yung trumpet, parang pakaba lang, ayos na. Mabigat yung Frencher kasi mabigat, Oo. di ba? Malit pa ako nun. Ano pa ako nun eh. Elementary pa eh. Nabanggit mo nga sa amin na ang parang inspiration mo si Miles Davis, di ba? Sa local ba meron kang inspirasyon sa bilang trumpetista? Siyempre po yung ama ng trumpetista si Gonzaga po. Alam mo naman yung trumpet, hindi Yes, siya yung sa mainstream eh. Kasi siyempre may niche yan sa music industry na tipong Chuck Mangione. Pagka gusto mong pakinggan yan, di ba? Trumpet talaga yun, di ba? Ikaw naman, parang anong pakiramdam mo na nakapagbigay ka ng ibang flavor sa bawat performance? Oh yes sir. Siyempre naman po, kailangan talaga buo yung sa band, madadagdag yung flavor na ganon, na may horn section, nagtatry sila. Ano ang pinaka-memorable performance mo sa Yam Jam na talagang parang tumatak sa'yo na wow, grabe ako nung panahong yun? Siyempre sir, kung yung yung sa 19 East, Oo. na nag-jam ako sa Yam Jam, tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Sobrang salamat kay Papa G and sa'yo sir, kung Uy naman, siyempre, kami naman pagka magaling talaga nakikita namin yung brilyo at lahat, di ba? Alam mo, we're so proud na you're part of Yam Jam. Kaya, lakukan naman natin si Wawi, di ba? accept ako ng lahat ng Yam Jam family. It's family talaga sir. Kaya ito, Wawi, ito na lang, huling tanong ko sa'yo. Kung meron kang gustong makasama sa stage bilang isang musikero, sino yon? Po rin si Herb Alpert. Wow, grabe. Siya talaga yung tumatak sa akin na sobrang smooth lang ng tugtog niya pero sobrang sarap. Dito naman, bukod kay Harvey, sino naman at kay John Bunda na lagi mong kasama sa banda nyo? Sino pa ang gusto mo makasama on stage? Siyempre sir, kayo. Yan ang gusto ko. Ano mga sagutan? Yan ang gusto ko. Yan ang sagot. Ang Mismo, galing. ora mismo. Napakagaling talaga nitong si Wawi. Alam mo, napakagaling na tao talaga nito, di ba? Nakawi yung hang kanina. Nabawi talaga. Bawi. Walang hang to, walang sound check to. Dito sa sessions, alam mo, ganito kami talaga. We will continue to give honor to our artists, musicians, band member, composers, legends, singers, and those who take to heart their love of music. At syempre, we will only give you the best that you deserve bilang kayong mga mahal naming audience, ang aming inspirasyon. Ituloy natin ang mga kwentuhan at kantahan. Magbabalik ang Sessions with Brian Yamsuan. Tonight, we feature one of the most influential voices of early 2000s OPM, Kitchi Nadal. Hoy, kaibigan ko, pakinggan mo ang mga bulong sa'yo. Tonight, we feature one of the most influential voices of early 2000s OPM, Kitchi Nadal. Singer, songwriter, an icon of heartfelt alternative rock. She first captured our hearts in 2004 with her self-titled album featuring the smash hit Wag na Wag Mong Sasabihin, which became the theme song of ABS-CBN's teleserye Lovers in Paris.
That album was a phenomenon, selling over 214,000 copies and earning multiple platinum awards, making it one of the best-selling OPM albums of its time. Before going solo, Kitschy was part of a rock band, Mojo Fly, but she left the group to pursue a more personal and spiritual journey through music. Her songwriting is known for its depth and raw honesty, tackling love, faith, and life's struggles. Kitschy studied psychology at the De La Salle University before fully committing to music. Samantala, ang kantang Bulong ay isa sa pinaka-emosyonal at makapangyarihang awitin ni Kitschy Nadal mula sa kanyang self-titled debut album na inalabas noong 2004. Ito ang naging paborito ng maraming tagapakinig dahil sa malalim nitong mensahe. Isang panalangin at bulong ng taong naghahanap ng direksyon, kapayapaan at gabay mula sa Diyos. Sa mundo, di alam anong gagawin kundi ubusin ng oras sa din. Akala mo iyan may mararating. Hoy, kaibigan ko, pakinggan mo ang mga bulong sa'yo. Ito'y di galing sa mundo, patungo sa pangakong paraiso. Nasaan ang talino mo? Diskarte ka mo ng kano, apakan ng lahat kahit kapwa mo. Minsan ang kagitingan ay wala sa bigat ng pinapasan, sa pagsukot pagharap ng kabiguan. Hoy, kaibigan ko, pakinggan mo ang mga bulong sa'yo. Ito'y di galing sa mundo, patungo sa pangakong paraiso. Tumatakbong oras, gumising ka't umangon na pagkat hindi na ikaw ang biktima. Hoy, kaibigan ko, pakinggan mo ang mga bulong sa'yo. Ito'y di galing sa mundo, patungo sa pangakong paraiso. Hoy, kaibigan ko, pakinggan mo ang mga bulong sa'yo. Ito'y di galing sa mundo, patungo sa pangakong paraiso. Patungo sa pangakong paraiso. Patungo sa pangakong paraiso. Yan, grabe naman yung performance ni Gail. Grabe. Bumulong eh. Gail, ipapulong ko na lang ha. Isa talaga si Kitschy Nadal sa mga paborito nating singers. Iba yung datingan niya. Lalo yung mga kanta niya, di ba? Siyempre, favorite din natin ang mga videoke nights. Gail, ngayon naman, matanong kita. Yes, Anong po. pinagusto mo sa style ni Kitschy Nadal in terms of yung singing niya? At siyempre, yung pagsusulat niya sa mga kanta niya.
Si Kitchi kasi, meron siyang signature na tunog. Kasi yung ibang singers kasi na kilala ko, iba yung speaking voice sa singing voice. Okay. So si Kitchi, pareho yung singing voice niya sa speaking voice niya. So pag kinakausap mo siya, parang kumakanta siya sa'yo. Ganun yung dating sa akin. Oo. Kahit kasi sa kahit ngayon nasa starstruck pa rin ako sa kanya kasi I do backup vocals for Kitchi Nadal. Yun, parang hinihili ka pag kinakausap ka niya. Parang nakaka-relate ako dito sa bulong ni Kitchi Nadal eh. Pero ang dami niya magagandang songs and she writes from the heart talaga. Alam mo, minsan yung kanta tumatatak kasi dahil nararamdaman ng tao and nararamdaman nila yung feelings mo or yung mood mo during that time when you wrote the song. And she's very vocal about her faith also. Yeah, exactly. So she writes it through songs. So yun yung pamamaraan niya. So it's inspirational at the same time. Imagine niyo, the album went platinum 7 times, selling more than 200,000 copies, making it one of the best-selling OPM albums of the decade. That was 2004, ha? Kaya ngayon, ang labanan kasi yung dami ng streaming sa Spotify. Kung titignan mo, di ba? Yung kumpara noon, ikaw, Gil, inabutan mo yung artist ka na CD, di ba? Yung binibenta. As ngayon, na ikaw mismo yung nagbibenta. O ikaw mismo nagbibenta, tapos may dala ka, di ba? Pag nagigig ka, di ba? Nagigig ka, may dala kang CD, ang dami. Perma ka pa, may signing ano pa nun, di ba? Pero ngayon, na ganito na, yung streaming platforms na yung talagang nagbibigay ng sigla dun sa pagiging musician mo, di ba? Yung lahat ng gawa mo, dun mo nilalagay. Parang kasi kung we are adapting as well sa mga pagbabago, technology-wise and everything. Pero syempre, as ako na naabutan ko yung CD, yung tape pa nga, cassette tape pa nga, mas gusto ko pa rin yun. Kasi mas iba yung tunog, mas masarap pakinggan pag naka-CD. Kahit nga yung plaka, di ba, naaliw ako sa plaka. So, mas gusto ko yung old school. Pero syempre ngayon, ang generation kasi ngayon very lucky. Kasi you can produce, you can write your songs, you can put out your songs as, as easy. Hindi na katulad dati na kailangan dumaan ka pa sa ganito, ganyan. Tapos ilalako mo pa sa mga radio stations. Para lang ma-play yung kanta mo. Ngayon kasi, please stream, ganito, ganyan. You just put the link and nandun na yung kanta. Itong next song natin, let's enjoy. Kasi ito naman yung Nobita's music with their song, Ikaw Lang. They are among the most celebrated names in today's OPM scene. Formed in 2018, Nobita is an OPM rock band composed of Jason Felizmino, vocals, Sam Aquino, guitar, Mark Quebranza, bass, Richie Lustre, drums, and MT Magno, keyboard. Their music is known for its warm, nostalgic vibe, inspired by love, hope, and everyday life. Their breakout hit, the emotional ballad Ikaw Lang, which started gaining attention in 2020 and exploded in popularity during the pandemic. It became one of the most streamed OPM songs on Spotify Philippines, hitting over 200 million streams and making it to the Spotify Philippines Top 50 for months. This anthem has become a wedding favorite and a TikTok sensation, proving that heartfelt music never goes out of style. What's interesting, Nobita's name was inspired by Nobita Nobi from Doraemon, a character known for his flaws but also for his big heart, symbolizing that you don't need to be perfect to be loved and accepted. The band continues to dominate the OPM scene with hits like Unang Sayaw and Totoo, making them one of the most streamed Filipino bands today. Their goal? To make music that feels like home, music that heals and brings people together. This is Alcris Ramirez with the song Ikaw Lang by Nobita. Okay, gandang pagmasdan ang iyong mga mata, kumikinang-kinang. Di ko maintindihan ang iyong mga tingin, labis ang mga ningning. Langit ay bumaba, bumababa pala ang tala. Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pa magtanong ng
Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pa magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig. At kung di kumplisido'y magtiwala ka, hawakan ng puso't maniwala na ikaw lang siyang inibig. Ikaw lang ang iibigin, Sinta. Sa paglisan ng araw, akada'y di ka mahal, at ang nadaramdam'y hindi magtatagal. Malay ko bang hindi mo mapagat, iibigin kita kahit gano'n ka katagal. Humingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pang magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig. Kundi kumisido'y magtiwala ka, hawakan ang puso't maniwala na ikaw lang siyang inibig. Ikaw lang ang iibigin. Oh la 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 Sinta. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubling ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata, at ang takot kung sakali mang ikaw ay mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap
ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At ngayon, nandito na, palaging hahawakan ang iyong mga kamay. Di ka na mag-isa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, Mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Diba? Wala yatang hindi nakarelate kay Moira sa kantang ito. Naging theme song ng lahat ng ikakasal. Lalo pa nung ginawang theme song ng hit movie na Hello, Love, Goodbye noong 2019, diba? At heto pa, hindi pa pala natatapos ang Moira, yung kantang sinulat niya. But then si Jason came into her life. That's for the third time. She was able to finish and even make a song that was loved by so many. The song Ikaw at Ako is usually used as a wedding song because the composer and the artists themselves, Jason and Moira, wrote it as a theme song for our own wedding and they got married, sabi nga ng Gail. But eventually, they broke up after 3 years of marriage and yun ang masakit. Pero sabi nila, such is life. Dito naman tayo kay Harvey, di ba? Siyempre, kailangan tanungin din natin to. Harvey, bakit sa lahat ng instruments na na-in-love ka, ba't sa sax at sa flute? Sa flute, hindi po talaga eh. Talaga? Sorry. Oh, sa Pero sax hindi- ka talaga? Oh, sax po talaga. Sax talaga, okay. Napilitan lang po dahil sa trabaho. Kasi dahil kailangan din yung flute sa trabaho. Ito, kagaya ng... Ginagawa natin, no? Na meron tayong mga sometimes mga flute na instruments na kailangan doon sa music natin. And ang lolo ko, wind instrument lahat yun. So nagsimula siya saxophone, clarinet, yan, flute, talagang lahat. Basta wind instrument siya. Siya yung nagtayo ng orchestra doon sa Clark Air Base. Kaya malapit din ako sa mga tao na talagang yan ang paboritong instrumento. Doon ba sa breathing, parang pagkanta, may technique din? Kaya yun sa sax, di ba? Kailangan mahaba din. Kasi sa Opo, singer, meron din po. di ba? Buwelo ka ng ihip para meron din po. pagkanta mo ng matahaba, di ba? Kasi hangin din po yung diaphragm din po yung gamit. Eh. Gamit din, di ba? Parehas Ganun din po yung ito, exercise. same. Opo. Ito same lang po. Same din. So, wala ka namang asthma. Wala naman po. Wala no. Ask my wife lang, no? Yun lang talaga eh, di ba? Ba't ka na parang na-inlove dyan sa saxophone bilang isang instrumento na talagang ito na, dala mo na habang buhay bilang isang musikero? So dahil po to sa isang tao na medyo malapit sa akin. Kumpare ko po, 9 years old po ako, nakita ko po siya na sumusolo. Ano po yun eh, fiesta. Fiesta sa inyo? Sa amin, opo. Saan ka ba lumaki? Binangon ng Rizal po. Oh. So yung banda na nakita mo siya parang... Opo, nakita po siya, ang tatandaan ko pa po nung sinolo niya, saan ka man naroroon. Parang siya yung naging biggest inspiration mo sa music. Doon na po na unang-una na in love na po ako sa tunog ng sax. Oo, yan. Kung yung baga, tatanungin ko na rin siguro yung tinanong ko kay Wawi. Sinong, kumbaga, inspirasyon mo sa local and sa foreign? Sino ba yung inspirasyon mo na parang kung makakasama mo sa stage, gusto mo kasama mo siya? Eric Marienthal. Yun, di ba? OG, eh, no? Mga goat ng music industry talaga. And
Ako parang kung titignan mo, for you to become really the artist you are, kasi kailangan maka-inspire ka. And when you inspire people and matatouch mo yung lives nila, parang yung mga basketball players, yung mga superstars na iniidolo natin, pag, di ba, nahawakan ka nun, parang, uy, ito na yun. Ito na yung parang happy na ako. And si Gail, napaka-fortunate ka kasi most yung mga idols na kakasama niya sa gig because of what she does. Pinaka-respected na independent singer-songwriters sa OPM scene. His music is a mix of folk, acoustic, and heartfelt storytelling. Kaya ramdam na ramdam mo ang bawat linya ng kanyang mga kanta. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, tag-init o tag-ulan, haharapin. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundo, magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, tag-init o tag-ulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin. Sa mundo walang katiyakan, sabay natin gawin kahapon ang ikaw at ako pinag-isa, tayong dalawa may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ay sumasantay, bawat hangan kayang mabutin, sa pangambay di papaalipin. Basta't ikaw, ako, tayo magpakailanman. Kung minsan ay di ko nababanggit, pag-ibig ko'y di masukat ng anumang lambing. At kung magkamali akong ika'y saktan, puso mo ba'y handang mag
Ngayon at kailanman, ikaw at ako. Yan, grabe naman yung rendition ni Muriel. Parang talagang damandama mo. Ganda ng rendition ni Muriel. Yan ang isa sa mga kantang naging official soundtrack ng mga kasal at love stories ng maraming Pilipino. Ang kantang Ikaw at Ako. And tonight, we pay tribute to the man behind this timeless song, Janoy Danao, di ba? Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin kay hirap gawin. Alam niyo ba, di ba, na si Janoy talagang kilala siya bilang isa sa mga pinaka-respected na independent singer-songwriters sa OPM scene. His music is a mix of folk, acoustic, and heartfelt storytelling. Kaya ramdam na ramdam mo ang bawat linya ng kanyang mga kanta. Originally part of the indie band Bridge, Janoy later pursued a solo career. Doon siya mas, kumbaga, nakilala at nailabas ang kanyang passion for raw, intimate, and honest songwriting. Ikaw at Ako started up as a personal love song, but yung simplicity ng kantang ito and yung sincerity niya made it a universal anthem for commitment and true love, di ba? Sa dami at millions of streams nito sa Spotify, inabot ito by proving that OPM love songs ay walang kakupas-kupas, di ba? Ikaw, Muriel, bakit mo napili itong kantang to? Di ba? Ikaw at Ako, parang yung kay Janoy, alam ko, nakikita ko sa mga, minsan pinapost mo na talaga nanonood kayo ng mga performances niya. Kasi parang yung mensahe ng kanta, para bang when you experience this kind of love in this lifetime, priceless siya. To have that, your person, na parang mahanap mo yung taong makakasama mo habang buhay. May favorite line ako dito kung yung sabi niya, pag-ibig ko'y hindi masukat ng anumang lambing at kung magkamali akong ika'y saktan, puso mo ba'y handang magpatawad? Parang yung forgiveness kasi, kahit kanino naman, sa loved ones, sa family, friends, diba? Pag nakuha mong magpatawad, ibig sabihin, yung pagmamahal mo sa taong yun, walang kapantay. Oo nga. Hindi siya mabibili hindi matutumbasan ng kahit ano. Kaya mahal na mahal ko asawa ko eh. Ilang beses niya ako pinatawad. Ako din. Ikaw din dyan, di ba? Oo naman. Pero totoo yung sinasabi ni Muriel. Kasi for you to really love someone, you must learn to forgive. And yung forgiveness is the most hardest part sometimes, and especially in a couple's life, di ba? Kasi pag nakaramdam ka ng hurt, parang ang hirap, diba? Hirap makarecover dun. Pero when you pass that stage na forgive mo na, naka-let go ka na, and you have moved on, parang minsan mas masarap nga. Diba? Sabi nga nila, diba? Parang love is lovelier the second time around. Gumagaan lalo. And sometimes we need those kinds of parang trait in our lives na, and this song reminds us of the things that we need to kumbaga, not take for granted. And one thing is parang, kumbaga, we should share yung ating mga experiences in life for other people to emulate and other people to learn from. Kasi yun ang importante sa buhay. We share our stories because we want people to understand and we want people to learn. Maybe tonight holds a little hope for us, dear. Maybe we might want to settle down, just being in. Grabe, what a session. Pero bago tayo magpaalam, may mga trivia tayo na siguradong magpapawaw sa inyo. Alam niyo ba na kung nabubuhay si Michael Jackson, who would have been 67 years old today? Yes, it's the King of Pop's birthday. Kaya, happy birthday. We're gonna rock with you, di ba? We're gonna rock with you. At hindi lang yan. August 29, 1987, Rick Astley started a 5-week run at #1 in the UK charts with the ultimate LSS anthem, Never Gonna Give You Up. Kaya pala hanggang ngayon, kahit sa memes at TikTok, buhay na buhay pa rin ang kantang ito. Balik tayo ng August 29, 1966. The Beatles played their last official public concert at Candlestick Park in San Francisco bago sila tuluyang tumigil sa live touring. Imagine, isang era ang natapos doon. At ito pa,
Noong August 29, 1964, ni-release ni Roy Orbison ang classic hit na Oh Pretty Woman. Isang kanta na hanggang ngayon, instant mood booster pag narinig mo ang riff. Yan, talagang history will tell us how music has shaped our lives, from the Beatles to Michael Jackson, Rick Astley to Roy Orbison, hanggang sa mga OPM icons natin, di ba? Kaya kami dito sa Sessions, patuloy kami maghahatid ng kantahan at kwentuhan na puno ng inspirasyon. Kung may gusto kayo na makasama namin dito para ka-jamming sa ating sessions, let us know. Malay nyo, yung favorite singers, composers at musicians or even your favorite bands ang makasama natin. Jam with us every Friday. Ako po si Brian Yamsuan. At tandaan, dito sa Sessions, we don't just play music, we celebrate the stories behind it. Here's a song from Ben and Ben, Maybe the Night. See you next week. Wanna lay down by the fire with you. Our souls are glowing, ever warmer too. Your love surrounds me like a lullaby, singing softly, you are mine, oh mine.